May isang bagay na wala sa lugar. Sa ilalim ng maliit na mesa sa tabi ng kama ni Rina, isang krayola. Kulay dilaw. Kasing liwanag ng araw na matagal nang hindi sumisilip sa mansyon ng mga Santiago. Napahinto si Gabriel sa paglalakad. Agad tumigas ang kanyang panga at nanlamig ang kanyang mga mata. Isang krayola. Isang maliit na bagay na kayang magwasak ng katahimikang matagal niyang binuo. Dahan-dahan niya itong pinulot. Hawak na para bang isa itong bomba na sasabog anumang oras. Sa isip niya, umaling-awngaw ang mga salita mula sa sulat na halos gabi-gabi niyang binabasa. Gabriel, ang mundo mo ay napakalinis, napakaayos. Pero ako, magulo ako. Kailangan ko ng mga kulay. Kailangan kong maging malaya. Ang mga salita ni Marites, ang kanyang paalam. Mahigpit niyang ikinuyom ang krayola sa kanyang palad hanggang sa maramdaman niya ang sakit ng pagbaon nito sa kanyang balat. Ito ang dahilan. Ang ganitong kaguluhan. Ito ang ugat ng lahat. Itinapon niya ang krayola sa basurahan na para bang basura itong nakalalason. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa pasilyo ng kanyang bahay. Ang bawat hakbang niya ay umeko. Isang malungkot na tunog sa isang lugar na mas mukha pang museo kaysa sa isang tahanan. Ang mga pader ay puting-puti. Walang anumang bakas ng litrato o kahit anong palamuti. Malinis, tahimik. Perpekto. Isang bilangguan na siya mismo ang nagdisenyo. Pagbaba niya sa engrandeng hagdanan, nadatnan niya ang dalawang kasambahay na nagmamadaling nagpupunas ng sahig. Nang makita siya, bigla silang napatigil at yumuko. "Sir?" Halos pabulong na bati nila. Hindi siya sumagot. Tumuloy lang siya sa malawak na sala. Doon, sa gitna ng mamahaling sofa, nakaupo ang kambal niyang anak. Si Rico at Rina, parehong 6 na taong gulang, parehong tahimik na nagbabasa ng libro. Hindi sila naglalaro, hindi sila nagtatawanan. Dahil sa bahay na ito, ang tawanan ay isang krimen. "Rico," malamig niyang tawag. Agad na napatingin ang bata. Bakas ang takot sa mga mata. "Po, Daddy?" "Ayusin mo ang pagkakaupo mo." Mabilis na umayos ng upo si Rico. Nanginginig ang mga kamay. Sa pagmamadali, nasagi niya ang baso ng tubig sa mesang nasa tabi niya. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay parang isang putok ng baril sa sobrang katahimikan ng bahay. Napatayo ang mga kasambahay. Napaiyak si Rina sa gulat. Si Rico naman ay namutla. Ang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa basag na baso sa sahig. Pero hindi sumigaw si Gabriel. Mas malala pa roon ang ginawa niya. Tinitigan niya lang si Rico. Isang tingin na walang emosyon, walang init, kundi puro lamig. Isang tingin na nagsasabing, "Binigo mo ako." Iyon lang. At iyon ay sapat na. Yumuko si Rico at nagsimulang humikbi ng walang tunog. Ang mga luha niya ay sunod-sunod na pumatak sa mamahaling carpet. "Linisin niyo yan," utos ni Gabriel sa mga kasambahay bago tumalikod na para bang walang nangyari. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong kontrolado. Isang mundong walang puwang para sa pagkakamali, para sa gulo, para sa masasayang alaala. Maya-maya, lumapit ang kanyang mayordoma, si Manang Belen. "Sir, narito na po yung aplikante para sa bagong yaya ng mga bata." Kumunot ang noo ni Gabriel. "Hindi ba't sinabi kong ayoko na munang kumuha ng bago? Pero sir, kailangan po ng mga bata. At mukha naman po siyang mabait. Galing pa po siya sa probinsya." Pakiusap ni Manang Belen. Napabuntong hininga si Gabriel. "Sige, papasukin mo." Ilang sandali pa, isang dalaga ang pumasok sa sala. Simple lang ang kanyang suot, isang bestida na may maliliit na bulaklak. Mahaba ang kanyang buhok na nakatali lang ng simple. Pero ang pumukaw sa atensyon ni Gabriel ay ang mga mata nito. Buhay na buhay. At ang nangiti nito, "Good morning po, sir," bati ng dalaga.
Isang mainit na ngiti na tila kayang tumunaw ng yelo. Naramdaman ni Gabriel ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang ngiting iyon? May naaalala siya. Anong pangalan mo? Tanong niya. Pinipilit na panatilihing malamig ang kanyang boses. Alona de la Cruz po. Alam mo ba ang mga patakaran sa bahay na ito, Alona? Opo, sir. Sinabi na po sa akin ni Manang Belen. Tinitigan siya ni Gabriel ng diretso sa mga mata. Kung gayon, hayaan mong ulitin ko ang pinakamahalagang patakaran, ang numero 1 patakaran. Huminga siya ng malalim. Sa bahay na ito, hindi natin pinag-uusapan ang nakaraan. Walang babanggit ng kahit anong pangalan. Walang magpapakita ng kahit anong litrato. Ang nakaraan ay patay na at dapat manatiling nakalibing. Maliwanag ba? Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Alona. Isang saglit na pagkalito, marahil awa, pero mabilis din itong nawala at napalitan ng isang tango. Opo, sir. Maliwanag po. Mabuti, sabi ni Gabriel. Makapagsisimula ka na. Tumayo siya para umalis, pero bago siya makalayo, narinig niya ang mahinang boses ni Alona. Sir? Lumingon siya. Ang gaganda po pala ng mga anak ninyo, sabi ni Alona. Ang ngiti ay nasa kanyang mga mata. Pero parang ang lungkot po nila. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng pader na itinayo ni Gabriel sa paligid ng kanyang puso. Sino ang babaeng ito para sabihin iyon? Ano ang alam niya? Gawin mo lang ang trabaho mo, Miss de la Cruz, mariin niyang sabi. Alagaan mo sila. Pakainin. Patulugin. Huwag mo silang kausapin tungkol sa kalungkutan. Tumalikod na siya at naglakad paalis. Iniwan si Alona sa gitna ng malawak at tahimik na sala. Habang paakyat siya ng hagdan, hindi niya maiwasang isipin ang dalaga. May kung anong kakaiba sa kanya. Isang bagay na mapanganib. Ang init sa mga mata nito, ang ngiti nito, para itong isang sinag ng araw na pilit pumapasok sa isang madilim na kwarto. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Gabriel ang takot. Sana lang ay hindi siya nagkamali sa pagpapasok nito sa kanyang binuong katahimikan. Napakalamig ng mansyon. Iyon ang unang napansin ni Alona sa kanyang unang buong araw ng paninilbihan. Hindi ang lamig na dala ng aircon, kundi ang lamig na kumakapit sa mga pader, sa sahig, sa bawat muebles. Isang lamig na nanggagaling sa puso ng tahanan. Sinubukan niyang nangitian ng kambal habang nag-aalmusal, pero mga pilit na tango lang ang isinukli ng mga ito. Ang mga mata ni Rico at Rina ay laging nakatuon sa kanilang pagkain o sa pinto, na para bang anumang oras ay may papasok na halimaw. Nang matapos silang kumain, dinala niya sila sa playroom. Isa itong malaking silid na puno ng mga mamahaling laruan. Pero lahat ay nakaayos sa kani-kanilang lalagyan. Walang kahit anong kalat, walang bakas ng paglalaro. Gusto niyo bang maglaro ng bahay-bahayan? Masayang tanong ni Alona. Umiling si Rina. Umiling din si Rico. Sige, magbasa na lang tayo ng libro, sabi niya ulit. Hindi nagpapahalata ng pagkadismaya. Habang nagbabasa siya, isang pusa ang dumaan sa bintana. Hala pusa, natutuwang sabi ni Alona. Ang cute, no? Nakita niya ang bahagyang pagsilay ng ngiti sa labi ni Rico, pero agad din itong nawala nang mapatingin ito sa pinto. Bumalik na naman ang takot sa mga mata nito. Dito na naintindihan ni Alona. Hindi ang mga laruan ang kulang, hindi ang mga libro. Ang kulang ay kalayaan, kalayaang maging bata. Nang patulugin niya ang kambal para sa kanilang siesta, naabutan niya si Manang Belen na nagpupunas ng isang aparador sa pasilyo. Manang, tawag niya. Pwede po magtanong, ano yon, Hija? Lagi po bang ganito dito? Ang tahimik? Napabuntong hininga ang matanda. Ibinaba nito ang hawak na basahan at tiningnan si Alona.
Simula lang nang mawala si Ma'am Marites, naging ganyan na si Sir Gabriel. Dati, ang bahay na ito ang pinakamasaya sa buong subdivision. Puno ng tawanan, puno ng musika, puno ng kulay. Si Mamo kasi, pintor. Isang pintor. Kaya pala. Huwag kang mag-alala, Hija. Masasanay ka rin, sabi ni Manang Belen bago bumalik sa kanyang ginagawa. Pero hindi iyon ang gustong gawin ni Alona. Ayaw niyang masanay. Kinahapunan, habang nag-aayos siya sa kwarto ng kambal, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin sa ilalim ng kama ni Rina. Isang maliit na kahon ng sapatos. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang sandamakmak na Crayola. Sari-saring kulay. May pula, asul, dilaw, berde. Mga kulay na matagal nang nawala sa bahay na yon. Rina, ano no ito? Mahinahon niyang tanong ng magising ang bata. Biglang nanlaki ang mga mata ni Rina. Agad siyang bumangon at sinubukang agawin ang kahon mula kay Alona. Akin na po. Huwag niyo po isumbong kay Daddy. Nanginginig ang boses ng bata. Bakit naman kita isusumbong? Ang ganda nga eh. Hindi po. Magagalit si Daddy. Humihikbing sabi ni Rina. Si Rico naman, na nagising na rin, ay napaupo sa kanyang kama. Takot na nakatingin sa kanila. Umupo si Alona sa sahig para magpantay sila ni Rina. Hinawakan niya ang maliliit na kamay nito. Bakit magagalit si Daddy? Dahil lang sa mga Crayola? Umiling si Rina. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ayaw po ni Daddy na mag-drawing kami. Ayaw niya po kay Mama. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa puso ni Alona. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang katahimikan, ang kalungkutan, ang mga puting pader. Hindi lang alaala ang ipinagbabawal sa bahay na ito. Ang ipinagbabawal ay ang mismong pagkatao ng kanilang ina. Niyakap niya ng mahigpit si Rina. Naramdaman niya ang pagyanig ng maliit nitong katawan dahil sa pag-iyak. Shh! Tahan na, bulong niya. Hindi ko sasabihin kay Daddy. Pangako. Kinagabihan, nang sigurado siyang tulog na si Gabriel at ang ibang mga kasambahay, pumasok si Alona sa kwarto ng kambal. Dala niya ang isang malaking papel at ang kahon ng mga Crayola. Gising pa ang dalawa, naghihintay sa kanya. Hindi tayo pwedeng maingay, ha? Pabulong niyang sabi. Tumango ang kambal. Ang mga mata nila ay kumikinang sa pananabik. Inilatag ni Alona ang papel sa sahig. Binuksan niya ang kahon ng Crayola. Sige na, nakangiti niyang sabi. Gusto kong makita ang mama ninyo. Iguhit ninyo siya para sa akin. Iguhit ninyo kung gaano kaganda ang nangiti niya. Sa una ay nag-alangan pa ang dalawa. Pero nang si Rina ang unang dumampot ng kulay rosas na Crayola, sumunod na rin si Rico. At sa sahig ng madilim na kwartong yon, sa liwanag lang ng maliit na lampshade, unti-unting nabuhay muli si Marites. Isang babaeng may mahabang buhok, may hawak na bulaklak, at may pinakamalaking ngiti sa buong mundo. Sa tabi niya, ang dalawang batang masayang-masaya. Napanood ni Alona ang purong kaligayahan sa mukha ng kambal. Ang bawat guhit ng Crayola ay parang isang sigaw ng paglaya. Nang matapos sila, pinagmasdan ni Alona ang kanilang obra. Napakaganda. Puno ng buhay, puno ng pagmamahal. Tumingin siya sa papel. At pagkatapos ay sa malawak at puting pader ng silid-aralan. Isang pader na walang buhay, walang kwento. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang mapanganib, pero sa tingin niya ay tama. Hindi dapat itinatago ang ganito kagandang alaala. Dapat itong makita. Dapat itong ipagdiwang. Bukas, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa mga pader na uhaw sa kulay, dadalhin natin ang mga alaalang ito sa lugar kung saan sila nararapat. Napaaga ang uwiwi ni Gabriel. Isang meeting ang nakansela.
Kaya naman imbes na malubog sa mga papeles sa opisina, minabuti na niyang umuwi. Habang ipinapark niya ang kanyang sasakyan sa garahe, ang pamilyar na katahimikan ng mansyon ang sumalubong sa kanya. Pero pagpasok niya sa pinto, may narinig siyang kakaiba. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng pamamahay niya. Isang tunog na halos nakalimutan na niya kung paano pakinggan. Hagik-gik. Tawanan ng mga bata. Sa isang saglit, isang segundo lang, may kung anong mainit na dumaloy sa ugat ni Gabriel. Isang multo ng pamilyar na saya. Ngunit mabilis itong napalitan ng pagtataka at pagdududa. Saan nanggagaling yon? Sinundan niya ang tunog, dahan-dahan ang kanyang mga hakbang sa makintab na sahig. Papunta ito sa silid laruan. Habang papalapit siya, papalakas din ang tawanan. Hindi lang ang mga bata. Narinig niya ang boses ni Alona, masaya at puno ng buhay. Huminto si Gabriel sa labas ng nakabukas na pinto. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Anong kalokohan ito? Sumilip siya sa loob at ang nakita niya ay parang isang suntok na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang mga pader, ang mga puting pader na sumisimbolo sa kanyang kontrol, sa kanyang kaayusan, sa kanyang paglimot. Wala na. Ang mga ito ngayon ay isang malawak na canvas ng sari-saring kulay, puno ng mga drawing, isang malaking araw na nakangiti, isang bahaghari, at sa pinakagitna, ang pinakamalaking drawing sa lahat. Si Marites. Nakangiti. Ang buhok ay nililipad ng hangin. Hawak niya sa kamay ang dalawang bata na tumatawa, sina Rico at Rina. Nakatayo si Alona sa tabi ng mga bata, may hawak na krayola. Tinuturuan sila kung paano kulayan ang ulap. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pait, na matagal nang kinikimkim ni Gabriel ay sumabog. Ang larawan ng masayang Marites sa pader ay humalo sa mga salita sa kanyang isipan, mga salitang mula sa sulat. Kailangan ko ng mga kulay, Gabriel. Kailangan kong maging malaya. Ang mga drawing ay hindi na lang basta drawing. Ang mga ito ay isang insulto, isang pagtataksil, isang paalala na hindi siya sapat para pasayahin ang sarili niyang asawa. Anong ginawa niyo? Ang sigaw ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa buong silid na para bang isang kulog. Napatalon sa gulat ang tatlo. Nawala ang mga ngiti sa mukha ni Rico at Rina at napalitan ng matinding takot. Nabitawan ni Alona ang hawak niyang krayola. Naglakad si Gabriel papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nakatingin kay Alona. Sir, nanginginig na, sabi ni Alona. Nagdodrawing lang po kami. Nakikita ko, mariin niyang sabi. Ang boses ay puno ng galit na hindi maitago. Sinira mo ang mga pader ko. Hindi po, sir. Binibigyan lang po namin ng buhay. Buhay? Tumawa si Gabriel ng walang saya. Tinatawag mo itong buhay? Binabalik mo ang isang bagay na matagal ko nang inilibing. Sino ka para gawin yan? Sino ka para ibalik siya sa bahay na ito? Daddy, umiiyak na, sabi ni Rico. Pero hindi siya pinansin ni Gabriel. Ang buong atensyon niya ay na kay Alona. Trabaho mo lang ang gawin mo. Pero ano ito? Anong karapatan mong turuan ang mga anak ko na suwayin ako? Hindi po yun ang intensyon ko. Umiiyak na rin si Alona. Gusto ko lang po silang maging masaya. Masaya? Hinawakan ni Gabriel si Alona sa braso, hindi mahigpit, pero sapat para maramdaman nito ang panginginig ng kanyang galit. Tingnan mo sila ngayon, Alona. Masaya ba sila? Napatingin si Alona sa kambal. Pareho silang umiiyak sa isang sulok, nanginginig sa takot habang nakatingin sa kanilang ama. Binitawan ni Gabriel si Alona. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang halimaw sa loob niya. Tapos na ang trabaho mo dito? Malamig niyang sabi. Po? Gulat na tanong ni Alona. Bingi ka ba? Sabi ko, umalis ka na. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din? Pero sir,
Ang mga bata. Huwag mong babanggitin ang mga anak ko. Sigaw niya muli at sa pagkakataong ito, napaurong si Alona. Umalis ka na bago pa may magawa ako na pagsisisihan ko. Wala nang nagawa si Alona. Tumango siya, pinunasan ang kanyang mga luha at dahan-dahang lumabas ng silid. Naiwan si Gabriel kasama ang dalawa niyang anak na walang tigil sa pag-iyak. Tiningnan niya ang mga drawing sa pader, ang mga drawing na sumira sa kanyang perpektong katahimikan. Nagsimula siyang maglakad palabas. "Daddy, please!" Narinig niya ang boses ni Rina sa kanyang likuran, basag at puno ng pakiusap. "Daddy, huwag niyo po paalisin si Ate Alona." Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. "Mama will be sad." Napahinto si Gabriel. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya ang kanyang kambal na anak, magkayakap. Ang mga mata ay namumugto at puno ng sakit. "Mama will be sad if we erase her." Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa kahit anong sampal. Pero huli na ang lahat. Ang galit ay nagawa na ang kanyang pinsala. Tumalikod si Gabriel at nagpatuloy sa paglalakad. Iniwan ang kanyang mga anak kasama ang mga makukulay na multo sa pader. Gabi. Nakaupo si Gabriel sa kanyang madilim na opisina. Hawak ang isang baso ng alak. Ang bahay ay muling binalot ng katahimikan. Pero hindi na ito ang katahimikang gusto niya. Ito ay isang katahimikang mabigat, nakakabingi. Isang katahimikang puno ng akusasyon. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang sinabi ng kanyang anak. "Mama will be sad if we erase her." Napapikit siya ng mariin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng isang taon na pagpapanggap na malakas siya, isang tanong ang sumagi sa kanyang isipan. Pinoprotektahan ko ba sila? O sinisira ko na rin sila? Katulad ng kung paano ko sinira ang lahat? Kinabukasan, ang unang ginawa ni Gabriel ay tumawag sa isang pintor. "Pinturahan ninyong muli ang mga pader sa playroom." Malamig niyang utos sa telepono. "Gawin ninyong puti. Yung pinakaputi." Ito ang solusyon. Iyon ang inakala niya. Kung tatakpan mo ang problema, mawawala ito. Kung buburahin mo ang nakaraan, hindi ka na nito masasaktan. Nang dumating ang pintor, pinanood ni Gabriel mula sa itaas ng hagdanan. Dahan-dahang iginulong ng pintor ang puting pintura sa pader at isa-isang naglaho ang mga drawing. Nawala ang araw, nawala ang bahaghari, at unti-unting nabura ang nakangiting mukha ni Marites. Sa isang sulok, sa may pintuan, nakatayo ang kambal. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Hindi sila kumikibo, hindi sila umiiyak ng malakas. Pero kitang-kita ni Gabriel ang sunod-sunod na pagpatak ng kanilang mga luha sa sahig. Naramdaman ni Gabriel ang pagkirot ng kanyang dibdib, pero iwinaksin niya ito. Para ito sa kanila. Ginagawa niya ito para protektahan sila. Pero nang gabing iyon, sa hapag-kainan, nalaman niyang nagkamali siya. Ang katahimikan ngayon ay iba na. Hindi na ito ang dating katahimikan na sanhi ng takot. Ito ay isang katahimikang mabigat, isang pader na mas matibay pa kaysa sa pader na ipinapintura niya. "Rico, kumain ka." Sabi ni Gabriel, sinusubukang maging normal. Hindi sumagot si Rico. Nakatingin lang ito sa kanyang plato na para bang hindi niya naririnig ang ama. "Rina, ubusin mo yang gulay mo." Ganoon din si Rina. Walang kibo. Walang reaksyon. Para siyang nagsasalita sa hangin. Para siyang isang multo sa sarili niyang pamamahay. Ang katahimikang ipinataw niya sa kanila sa loob ng isang taon ay ibinabalik na ngayon sa kanya. At ngayon niya lang naramdaman kung gaano ito kasakit. Hindi niya tinapos ang kanyang pagkain. Tumayo siya at nagkulong sa kanyang opisina. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa at kinuha ang nag-iisang family picture na itinira niya. Isang kuha mula sa isang bakasyon nila sa Palawan. Nakangiti si Marites, ang buhok ay ginugulo ng hangin. Nakakandong sa kanya si Rina.
Karga-karga naman niya si Rico. At siya, nakangiti rin siya. Isang nangiting totoo. Isang nangiting matagal na niyang hindi nakikita sa salamin. Pinagmasdan niya ang masayang pamilya sa litrato. At pagkatapos ay inisip niya ang dalawang malungkot na bata na iniwan niya sa hapagkainan. Ano na ang ginawa ko sa kanila? Ano na ang ginawa ko sa sarili ko? Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagmamatigas, inamin niya sa kanyang sarili ang katotohanan. Nagkamali ako. Hindi ang mga drawing ang problema. Hindi si Alona. Hindi si Marites. Ang problema ay siya. Ang kanyang takot. Ang kanyang galit. Ang kanyang duwag na pagtakbo mula sa sakit. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadial niya ang numero ni Manang Belen. Manang, sabi niya nang sumagot ito. Kailangan ko ng address ni Alona. Ngayon na. Narinig niya ang saglit na katahimikan sa kabilang linya na para bang nagulat ang matanda. Sige po sir, ite-text ko po sa inyo. Hindi nagtagal. Natanggap ni Gabriel ang address. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmamadaling umalis. Habang nagmamaneho siya sa mga kalsada ng Quezon City, paulit-ulit niyang inisip kung ano ang sasabihin ni Patawarin mo ako. Bumalik ka na. Kailangan ka ng mga anak ko. Kailangan kita. Huminto siya sa harap ng isang maliit na apartment building, malayo sa karangyaan ng kanyang mansyon. Simple, tahimik. Bumaba siya ng kotse. Bawat hakbang niya papunta sa pinto ng apartment unit ay parang pag-akyat sa isang bundok. Ang paglunok sa sarili niyang pride ang pinakamabigat na bagay na binuhat niya sa buong buhay niya. Nasa tapat na siya ng pinto. Huminga siya ng malalim. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok siya. 1 beses, 2 beses. Narinig niya ang mga yabag sa loob. Bumukas ang pinto. Inihanda na ni Gabriel ang kanyang sasabihin. Inihanda na niya ang kanyang sarili na makita ang mga mata ni Alona. Mga matang marahil ay galit o nasasaktan. Pero hindi si Alona ang bumungad sa kanya. Isang babaeng mas matanda. May matalas na mga mata at mapanuring tingin. Isang mukhang matagal na niyang hindi nakikita pero hinding-hindi niya malilimutan. Nabitawan ni Gabriel ang hiningang hindi niya namalayang pinipigil niya. Lorna, mahina niyang sabi. Tita Lorna, ang kapatid ni Marites. At sa mga mata nito, kitang-kita ni Gabriel ang isang damdaming mas malala pa sa galit. Pagkamuhi. Nasa kalagitnaan si Alona ng pagtutupi ng kanyang mga damit nang may kumatok sa pinto ng kanyang maliit na inuupahang kwarto. Napahinto siya. Sino naman kaya iyon? Ang may-ari ng apartment? Inayos niya ang kanyang sarili at binuksan ang pinto. Isang babaeng elegante ang tumambad sa kanya. Nakasuot ito ng mamahaling bestida. May perlas na kwintas at ang buhok ay nakaayos na parang laging handa para sa isang importanteng okasyon. Pero ang mga mata nito, matalas at tila nanunuri. Ikaw ba si Alona de la Cruz? Tanong ng babae. Ang boses ay formal at may awtoridad. Opo, ako nga po. Sagot ni Alona. Sino po sila? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng babae. Ako si Lorna, Lorna Aguinaldo Reyes. Kapatid ako ni Marite. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alona. Kapatid ni Ma'am Marites? Paano siya nahanap dito? Papasok po kayo, nauutal niyang sabi. Pumasok si Lorna at inilibot ang tingin sa maliit na kwarto. Halatang hindi ito sanay sa ganitong kasimpleng lugar. Nakarating sa akin ang ginawa sa iyo ng asawa niya. Diretsyong sabi ni Lorna. Pinalayas ka dahil sa mga drawing. Napayuko si Alona. Ang alaala ng galit sa mga mata ni Gabriel ay sariwa pa rin. Kasalanan ko po. Hindi po ako dapat nangingialam. Huwag mong sabihin yan, mabilis na sabi ni Lorna. Umupo ito sa nag-iisang upuan sa silid. Wala kang kasalanan.
Ginawa mo lang ang tama. Sinubukan mong ibalik ang kulay sa buhay ng mga pamangkin ko. Isang bagay na matagal nang pinatay ng tatay nila. Nag-angat ng tingin si Alona. Po? Alona, nakita mo mismo hindi ba? Nakita mo kung paano niya ginawang kulungan ang bahay na yon. Ganyan din ang ginawa niya kay Marites. Ang kapatid ko ay isang ibon na puno ng buhay, isang alagad ng sining. Pero ikinulong siya ni Gabriel sa isang gintong hawla. Binigyan niya ng lahat ng material na bagay, pero kinuha niya ang kaluluwa. Ang bawat salita ni Lorna ay parang lason na unti-unting kumakalat sa isip ni Alona. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ina tungkol sa isang ate Marites na laging may lungkot sa mga mata. Sinira niya ang kapatid ko, Alona. Pagpapatuloy ni Lorna, ang boses ay nagsimula ng manginig sa emosyon. At ngayon, sisirain din niya ang mga anak nila. Hindi ako papayag, kaya kailangan ko ang tulong mo. Titulong ko po? Para saan? Magsasampa ako ng kaso. Kukunin ko ang custody ni Rico at Rina. Mariing sabi ni Lorna. Kailangan kong patunayan sa korte na si Gabriel ay isang unfit father. Kailangan kitang tumestigo. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng nakita mo. Ang takot sa mata ng mga bata. Ang galit niya. Ang pagbabawal niya sa alaala ng sarili nilang ina. Natigilan si Alona. Kaso? Korte? Tumestigo laban kay Sir Gabriel? Nag-uumpugan sa isip niya ang imahe ng dalawang Gabriel. Ang halimaw na sumisigaw kahapon at ang lalaking puno ng sakit na nakita niya sa mga mata nito noong una silang magkita. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Bago pa man siya makasagot, may kumatok muli sa pinto. Mas malakas, mas apurado. Nagkatinginan sila ni Lorna. Dahan-dahang lumapit si Alona sa pinto at binuksan ito. At doon, nakatayo si Gabriel Santiago. Magulo ang buhok, lukot ang damit, at sa mga mata niya ay may isang emosyong hindi pa nakikita ni Alona dati. Pagsisisi. Alona, sabi ni Gabriel, ang boses ay pagod at basag. Kailangan kitang makausap. Ngunit natigilan si Gabriel nang makita niya kung sino ang nasa loob ng kwarto. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang pagsisisi ay napalitan ng gulat at pag-aalerto. Lorna, anong ginagawa mo dito? Ngumisi si Lorna at tumayo. Bakit, Gabriel? Kinakabahan ka ba? Natatakot ka ba na malaman ng buong mundo kung anong klaseng halimaw ka? Wala kang pakialam dito, matigas na sabi ni Gabriel. Pero ang tingin niya ay bumalik kay Alona. Alona, please. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Bumalik ka na. Para sa mga bata. Tumawa si Lorna, isang tawang puno ng pangungutya. Ang akala mo ba, lahat ng bagay na dadaan sa sorry, na parang pera na kayang ayusin ang lahat? Ganyan mo rin sinubukang kontrolin ang kapatid ko, hindi ba? Manahimik ka, Lorna. Hindi. Hindi na ako mananahimik. Humakbang si Lorna palapit. Aagawin ko sa iyo ang mga bata. Gabriel, ilalayo ko sila sa iyo bago mo pa sila tuluyang sirain. Wala kang karapatan. May karapatan ako, sigaw ni Lorna. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Tumingin siya kay Gabriel na may pagbabanta. At meron akong isang bagay na sisiguraduhing hindi ka na mananalo. Tumingin si Gabriel sa kanya, naguguluhan. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lorna. Isang nangiting nagpatindig ng balahibo ni Alona. Alam ko ang tungkol sa sulat na yon, Gabriel. Alam ko ang lahat. Ang mga salita ni Lorna ay parang lason na mabilis na kumalat sa buong sistema ni Gabriel. Alam ko ang tungkol sa sulat na yon. Alam ko ang lahat. Hindi na siya nakapagpaalam kay Alona. Hindi na niya kayang tumingin sa mga mata nito. Basta na lang siyang tumalikod, naglakad ng mabilis papalayo. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat at pagkasuklam sa sarili. Ang biyahe pa uwi ay isang malabong alaala. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmistulang mga guhit ng kulay na walang kahulugan,
Sa isip niya, iisang tanong ang paulit-ulit na umuukil-kil. Paano niya nalaman? Pagdating niya sa mansyon, hindi niya pinansin ang mga kasambahay na bumati sa kanya. Dumiretso siya sa kanyang opisina na para bang hinahabol siya ng isang demonyo. Ibinagsak niya ang pinto, ang kanyang opisina, ang kanyang santuwaryo. Ang lugar kung saan ang lahat ay nasa ayos, lahat ay kontrolado. Ngayong gabi, wawasakin niya ito. Hinalughog niya ang mga drawer ng kanyang mesa, inihagis ang mga papeles sa sahig. Binuksan niya ang mga cabinet, itinapon ang mga libro. Hinahanap niya ang isang bagay na sana'y sinunog na niya noon pa. Sa wakas, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dokumento, nakita niya ito. Isang simpleng kahon na gawa sa kahoy ng nara. Ang nag-iisang bagay na itinago niya mula kay Marites. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, nakatupi ng maayos ay isang papel. Medyo naninilaw na. Ang sulat kamay ni Marites, elegante at puno ng sining, ang bumungad sa kanya. Naupo siya sa sahig, sa gitna ng kalat na ginawa niya. At binasa niya itong muli. Sa bawat salita, naririnig niya ang boses ni Marites sa kanyang ulo. Isang boses na hindi galit, kundi pagod at nasasaktan. Mahal kong Gabriel, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay, wala na ako. Huwag kang mag-alala, hindi ko sinaktan ang sarili ko. Pero kailangan kong umalis. Kailangan kong lumayo para iligtas ang natitira pa sa akin. Mahal kong Gabriel, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sinaktan ang sarili ko. Pero kailangan kong umalis. Kailangan kong lumayo para iligtas ang natitira pa sa akin. Mahal kita, Gabriel. Mahal na mahal kita. At mahal na mahal ko ang ating mga anak. Kayo ang buhay ko. Pero sa araw-araw, nararamdaman kong unti-unti akong namamatay sa loob ng maganda nating bahay. Ang mga puting pader na ito, sinasakal nila ako. Gusto kong magpinta, Gabriel. Ito ang kaluluwa ko. Pero sa mundo mo, isa lang itong hobby. Isang pampalipas oras na nakakagulo sa malinis mong tahanan. Naging palamuti na lang ako. Isang magandang asawa sa braso ng isang matagumpay na CEO. Pero hindi yun ako. Aalis ako. Mag-iipon ako ng lakas. Hahanapin ko ulit ang sarili ko sa bawat kulay na ipipinta ko. At kapag buo na ulit ako, babalikan ko ang mga anak natin. Ipauunawa ko sa kanila na minsan, kailangan munang iligtas ng isang ina ang sarili niya para maging karapat-dapat siya sa kanila. Patawarin mo sana ako. Nagmamahal, Marites. Tapos na. Hinawakan ni Gabriel ang papel na para bang isa itong apoy na pumapaso sa kanyang mga daliri. Hindi ito sulat ng pagpapakamatay, gaya ng inakala ng lahat. Ito ay sulat ng pag-iwan. Bago pa man siya maaksidente sa kotse, nagpasya na si Marites na iwanan siya. Iwanan sila. At sa loob ng 1 taon, ang lihim na ito ang pasan-pasan ni Gabriel. Hindi lang kalungkutan ang nararamdaman niya, kundi ang pait ng pagkakanulo, ang kahihiyan. Kaya niya itinayo ang mga pader. Kaya niya ipinagbawal ang mga alaala. Dahil sa bawat ngiti ni Marites sa mga lumang litrato, ang nakikita niya ay ang babaeng nagpasya na hindi siya sapat, na hindi sapat ang kanilang pamilya. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isipan, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Nasa loob din sila ng opisinang ito. 1 taon bago ang lahat. Masayang-masaya si Marites na ipinakita sa kanya ang isang sobre. Gabriel, tingnan mo. Natanggap ako sa isang art exhibit sa Paris. Nagniningning ang mga mata nito sa tuwa. Ito na yon. Ito na yung pangarap ko. Pero abala si Gabriel sa kanyang laptop. Hindi man lang siya nag-angat ng tingin. Paris? Marites, anong exhibit? May business dinner tayo next month, hindi mo ba naaalala? At paano ang mga bata? Malamig niyang sabi. Pero, pangarap ko to, Gabriel. Maiintindihan naman siguro ng mga bata. Noon siya tumingin sa asawa. Isang tingin na puno ng iritasyon. Marites, isa ka ng ina.
Isa kang asawa. Ang pamilya mo ang dapat mong unahin. Huwag mong seryosohin masyado yung hobby mo. Hobby. Nakita niya kung paanong unti-unting namatay ang ningning sa mga mata nito. Nakita niya kung paano ito tumango. Pilit na ngumiti at dahan-dahang itinago ang sulat sa kanyang likuran. Simula noon, hindi na niya ulit nakitang nagpinta si Marites. Napahawak si Gabriel sa kanyang ulo. Ang alaala ay parang isang kutsilyo na paulit-ulit sinasaksak sa kanya. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang sulat na ito, sa kamay ni Lorna, ay isang sandata. Isang bombang sasabog sa korte at wawasak sa lahat ng natitira sa kanya. Gagamitin ito ni Lorna laban sa kanya. Ipapakita niya sa lahat na siya ang dahilan. Sasabihin niya na pinatay niya ang mga pangarap ni Marites na siya ang nagtulak dito palayo. Gagawin siyang isang halimaw, isang asawang makasarili, isang amang hindi karapat-dapat. At baka totoo ang lahat ng yon. Napatayo siya at lumapit sa bintana. Mula doon, tanaw niya ang hardin. Nakita niya ang dalawa niyang anak, tahimik na nakaupo sa duyan. Hindi sila naglalaro. Nakatingin lang sila sa kawalan. Dalawang maliliit na anghel na naipit sa impyernong siya mismo ang gumawa. Ang mga anak ko, ang natitira na lang sa akin. Isang matinding takot ang gumapang sa kanyang puso. Isang takot na mas malala pa sa sakit ng pag-iwan. Ang takot na baka mawala rin sila sa kanya. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Ang tunog ay nakakabingi sa katahimikan ng gabi. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Is this Mr. Gabriel Santiago? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na formal at walang emosyon. Yes, who's this? Mr. Santiago, my name is Attorney Fernandez. I am calling on behalf of my client, Miss Lorna Aguinaldo Reyes. Nanigas si Gabriel sa kanyang kinatatayuan. I am calling to inform you that we will be sending a formal legal notice tomorrow morning. Miss Reyes is officially filing a petition for sole custody of the children, Rico and Rina Santiago. Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Nabitawan niya ang hawak na sulat. Ang papel ay marahang lumapag sa sahig. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Hindi makatulog si Alona. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga nangyari. Ang galit ni Gabriel, ang puot ni Lorna. Ang mga salita nila ay parang dalawang magkaibang bagyo na nag-uumpugan sa loob ng kanyang maliit na kwarto. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang dapat niyang paniwalaan? Bumangon siya at kinuha ang kanyang cellphone. Idinial niya ang numerong matagal na niyang hindi natatawagan. Pagkatapos ng ilang ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Nay? Gising pa po kayo? Oo naman anak. Napatawag ka? Maayos ka lang ba dyan sa Maynila? Napabuntong hininga si Alona. Hindi ko po alam, Nay. Ikinuwento niya ang lahat. Ang malungkot na mga bata, ang galit na ama, ang pagdating ng kapatid ni Marites. Hindi niya binanggit ang tungkol sa kaso, pero ipinaramdam niya ang bigat na dala nito. Si Ma'am Marites po kasi, sabi ng kapatid niya, sobrang pinahirapan daw po siya ni Sir Gabriel. Narinig ni Alona ang pagbuntong hininga ng kanyang ina sa kabilang linya. Ang ate Marites mo. Mabait yon, matalino, pero totoo. Simula bata pa lang yan, may lungkot na sa mga mata niya. Parang laging may hinahanap, pero hindi ko masisisi ang asawa niya sa lahat. May mga laban na sa loob lang ng puso ng isang tao nangyayari. Ano po ang gagawin ko, Nay? Gusto po ni Ma'am Lorna na kampihan ko siya. Anak, ang puso ng tao, hindi yan itim o puti lang. Madalas, kulay aboy yan. Huwag kang makinig sa galit ng iba. Makinig ka sa sarili mong puso. Ano ba ang sinasabi niyan?
Pagkatapos ng tawag, mas lalo lang naguluhan si Alona. Pero may isang bagay na sinabi ang kanyang ina na tumatak sa kanya. Huwag kang makinig sa galit ng iba. Kailangan niyang malaman ang katotohanan para sa kanyang sarili. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Isinuot niya ang kanyang pinakamatinong damit at bumalik sa mansyon ng mga Santiago. Sumakay siya ng jeep. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat metro na papalapit siya. Ano ang sasabihin niya? Paano kung hindi na siya papasukin? Nang nasa tapat na siya ng malaking gate, nagdasal siya. Pinindot niya ang intercom. Sino po sila? Tanong ng gwardiya. Si Alona po. Naiwan ko po kasi yung litrato po ng nanay ko. Napaka-importante po sa akin. Pagsisinungaling niya, kahit may katotohanan. Dala-dala niya lagi ang litrato ng kanyang ina, ang dating labandera ng pamilya Aguinaldo. Pinagbuksan siya ng gate. Pagpasok niya sa bahay, si Manang Belen ang sumalubong sa kanya. Ang mga mata ng matanda ay malungkot. Hija, mabutit bumalik ka. Malungkot na sabi nito. Ang mga bata, simula kahapon ay ayaw kumain. Ang sir mo naman, hindi pa umuuwi simula nang umalis kagabi. Lalong bumigat ang dibdib ni Alona. Manang, saglit lang po. Hahanapin ko lang po yung gamit ko. Tumango si Manang Belen at iniwan siyang mag-isa. Ito na ang pagkakataon niya. Imbes na sa dati niyang kwarto, dumiretso si Alona sa isang pasilyo na papunta sa likod bahay. Doon, may isang pinto na bihira lang buksan. Ang bodega. Ang imbakan ng mga lumang bagay, ng mga kinalimutang alaala. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalak. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Binuksan niya ang ilaw. Natigilan siya. Ang buong silid ay puno ng mga painting na nakatambak lang sa isang sulok, natatakpan ng puting kumot. Nilapitan niya ito at dahan-dahang inalis ang takip. Ang tumambad sa kanya ay isang koleksyon ng kalungkutan. Isang painting ng isang babaeng nakatingin sa labas ng bintana habang umuulan. Isang painting ng isang solong bulaklak na nalalanta sa isang florera. Isang painting ng mga kamay na pilit inaabot ang buwan. Ito siguro ang sinasabi ni Tita Lorna. Ang kaluluwa ni Marites na sinakal. Ngunit habang tinitingnan niya ang iba pang mga painting sa ilalim, may napansin siyang kakaiba. May mga painting din ng maliliit na kamay ng sanggol. Isang painting ng dalawang batang masayang naghahabulan sa damuhan. Ang mga kulay ay masigla at buhay na buhay. Isang painting ng isang mukha ng bata na natutulog na parang anghel. Minahal niya ang mga anak niya. Minahal niya sila ng sobra. At sa pinakailalim ng lahat, may isang painting na hindi pa tapos. Nakalagay pa ito sa kanyang easel na pakunot ang noo ni Alona. Nilapitan niya ito. Ang painting ay larawan ni Gabriel na nakangiti. Akay-akay sa magkabilang kamay, sina Rico at Rina. Isang pamilyang masaya, pero may kulang. Ang espasyo sa tabi ni Gabriel, blanko. Habang pinagmamasdan niya ito, may isang maliit na piraso ng papel na nahulog mula sa likod ng canvas. Pinulot ito ni Alona. Isa itong maliit na note, sulat kamay ni Marites. Balang araw, sabay-sabay ulit tayong nangingiti. Napatakip si Alona sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsimulang maglandas sa kanyang mga pisngi. Hindi ito ang kwento ng isang babaeng basta na lang sumuko. Ito ay kwento ng isang babaeng umaasa pa rin. Habang hawak niya ang papel at nakatingin sa hindi pa tapos na obra, isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa pinto. Narinig niya ang isang mabigat na yabag sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Doon, nakatayo si Gabriel. Ang damit ay lukot, ang buhok ay magulo, at ang mga mata ay namumula. Nakatingin ito sa kanya. Isang tingin na hindi niya mabasa. Hindi galit. Hindi awa. Isang tingin ng isang taong nasa dulo na ng lahat. Hindi sumigaw si Gabriel, hindi siya nagalit. Pagod na siya para doon.
Isang buong gabi siyang nagpalaboy-laboy sa syudad, hinahayaan ng sarili na malunod sa alak at awa sa sarili. Umuwi lang siya dahil wala na siyang ibang mapuntahan. At ito ang bumungad sa kanya. Si Alona, nakatayo sa gitna ng mga alaala na pilit niyang itinatapon. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Pero ang boses niya ay walang lakas, walang anumang pagbabanta. Isang tanong lang na pagod. Imbes na matakot, dahan-dahang lumapit sa kanya si Alona. Iniabot nito ang maliit na piraso ng papel na hawak nito. "Nakita ko po ito," mahina niyang sabi. Kinuha ito ni Gabriel, ang sulat kamay ni Marites. Balang araw, sabay-sabay ulit tayong nangingiti. Ang mga salitang yon ay parang isang sampal at isang yakap ng sabay. Isang paalala ng pag-asang matagal na niyang ibinaon kasama ng galit niya. Wala na yang halaga, pilit niyang sabi, kahit ang puso niya ay sumisigaw ng kasinungalingan. Iniwan niya kami, Alona. Nag-iwan siya ng sulat. Aalis na siya. Gagamitin yon ni Lorna para wasakin ako. At wala akong magagawa. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ito ng malakas. Ang unang pagkakataon na inamin niya ang kanyang pagkatalo. Habang nakatingin siya sa mga mata ni Alona na puno ng pag-unawa, isang pamilyar na tunog ang pumunit sa katahimikan. Ang tunog ng isang email notification mula sa kanyang cellphone. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa, galing sa kanyang abogado. Ang laman ng email ay maikli lang, pero bawat salita ay parang isang martilyo na dumudurog sa natitira pa niyang pag-asa. "Mr. Santiago, I have spoken with Attorney Fernandez. Their camp claims to have strong evidence, including personal letters and testimonies, that will paint a narrative of emotional distress. We need to prepare. This will be a difficult fight." Matibay na ebidensya. Iyon na. Ang katapusan. Makikita ng buong mundo ang sulat. Huhusgahan siya. Ituturing siyang isang halimaw na nagtaboy sa sarili niyang asawa. At ang pinakamasakit sa lahat, baka maniwala ang mga anak niya. Baka paglaki nila, kamuhian nila siya. Parang nawalan ng hangin ang silid. Naramdaman ni Gabriel ang paninikip ng kanyang dibdib. Nagsimula siyang umatras na para bang gusto niyang takasan ng lahat. Ang likod niya ay tumama sa isang bagay. Napalingon siya, isang drawing, nakapatong sa isang lumang baul. Hindi ito gawa ni Marites. Ang mga guhit ay simple, halos parang pambata. Pero ang emosyon, malinaw na malinaw. Isang larawan ng isang ama at dalawang anak, magkakahawak kamay. Sa tabi nila, isang malabong imahe ng isang babaeng may mahabang buhok, nakangiti sa kanila mula sa liwanag. Ang drawing na iniwan ni Alona. Sa ilalim nito, ang mga salitang isinulat nito na hindi niya pinansin noong una. "Love never leaves. It just changes form." Pag-ibig. Hindi ito kailanman nawawala. Nagbabago lang ito ng anyo. Ang mga salitang yon, kasama ng sulat ni Marites, ng email ng abogado, ng takot na mawala ang kanyang mga anak. Lahat ay nagsama-sama. Ang pader na isang taon niyang maingat na itinayo sa paligid ng kanyang puso ay biglang gumuho. Napayuko si Gabriel. Napasandal siya sa pader na puno ng alikabok at sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Marites, isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang hikbing mahina sa simula, pero unti-unting lumakas. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. At pagkatapos, ang pagbagsak ng unang butil ng luha. Sinundan pa ito ng isa at isa pa, hanggang sa hindi na niya ito mapigilan. Yumanig ang kanyang mga balikat. Ang sakit na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng galit at katahimikan ay sumabog na parang isang bulkan. Umiyak siya para sa asawang nawala. Umiyak siya para sa mga anak na nasasaktan niya. At umiyak siya para sa sarili niya.
Isang lalaking nawalan na ng lahat. Sa harap ng dalaga, sa gitna ng mga naglahong alaala, ang makapangyarihang si Gabriel Santiago ay gumuho. Hindi umalis si Alona. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang si Gabriel na ilabas ang lahat. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang pag-iyak, ang naiwan na lang ay ang bigat ng isang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Gabriel. Tumingin siya kay Alona, wala nang anumang harang, wala nang anumang pagpapanggap. Ang nakita ni Alona sa mga mata niya ay hindi na ang CEO, hindi na ang amo, kundi isang taong nalulunod at desperadong naghahanap ng kahit anong makakapitan. Hindi siya nagsalita, pero ang kanyang mga mata ay sumisigaw. Tulungan mo ako. Hindi ko na alam ang gagawin. Sa gitna ng katahimikan ng bodega, pagkatapos ng pag-agos ng luha, may isang bagay na nagbago. Ang hangin ay naging mas magaan. Ang bigat sa dibdib ni Gabriel, bagamat naroon pa rin, ay tila nabawasan. Tumingin siya kay Alona, na tahimik pa ring naghihintay. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang panghuhusga. Awa, marahil, pero higit sa lahat, pag-unawa. Hindi ka dapat nandito. Mahina niyang sabi, sinusubukang ibalik ang kahit kapirasong awtoridad. Hindi mo to problema. Lahat po tayo ay parte na nito, sir, sagot ni Alona. Ang kanyang boses ay mahinahon pero matatag. Lalo na po si Rico at Rina. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang mga anak ang gumising sa kanya. Oo, ang mga bata, sila ang pinakamahalaga sa lahat ng ito. Sasabihin niya sa korte ang lahat, sabi ni Gabriel, mas para sa sarili kaysa kay Alona. Sasabihin niya na tinaboy ko ang ina nila. Maniniwala sila sa kanya. At ano po ang sasabihin ninyo? Tanong ni Alona. Natigilan si Gabriel. Ano nga ba? Itatanggi niya? Magsisinungaling? Lalabanan ang galit ni Lorna ng sarili niyang galit? Paulit-ulit lang iikot ang gulong. Hindi ko alam. Pag-amin niya. Huminga ng malalim si Alona. Sir, paano po kung hindi ninyo siya lalabanan? Napakunot ang noo ni Gabriel. Anong ibig mong sabihin? Paano kung haharapin ninyo ang katotohanan? Pero hindi sa korte, hindi sa harap ng mga abogado, kundi sa harap ng mga taong pinakamahalaga sa inyo. Unti-unting naunawaan ni Gabriel ang ibig sabihin ni Alona. Ang ideya ay nakakatakot. Para itong pagtalon sa isang bangin nang walang kasiguraduhan kung saan babagsak. Pero nang tingnan niya ang paligid, ang mga painting, ang mga alaala, ang sakit, naisip niya, ano pa ba ang mawawala sa kanya? Nasa ilalim na siya. Ang tanging daan na lang ay pataas. Tumayo si Gabriel. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Pero pinilit niyang maging matatag. Tumingin siya kay Alona. Salamat, sabi niya. Isang salitang simple pero puno ng kahulugan. Lumabas siya ng bodega pero hindi na siya ang dating Gabriel na pumasok doon. Mayroon ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi niya hinanap ang kanyang abogado. Dumiretso siya sa playroom. Doon, nakaupo sa sahig ang kambal. Tahimik pa rin. Nang makita siya, bahagya silang umurong, inaasahan ang galit. Pero lumuhod si Gabriel sa harap nila. Ipinantay niya ang kanyang sarili sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na ginawa niya iyon. Rico, Rina, sabi niya, ang boses ay malambing. Isang bagay na matagal nang hindi naririnig ng mga bata. May ipapakita sa inyo si Daddy. Hinawakan niya ang kanilang maliliit na kamay. Nagulat man, sumunod ang mga ito nang akayin niya sila papunta sa bodega. Pagbukas niya ng ilaw, nanlaki ang mga mata ng kambal. Nakikita nila ang napakaraming painting. Ano to, Daddy? Tanong ni Rina. Ang boses ay halos pabulong. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, lumapit siya sa isang painting. Ang painting ng dalawang batang naghahabulan sa damuhan. Maingat niya itong itinaas.
at ipinakita sa kanila. Ito, simula niya, huminga siya ng malalim. Ito ang inyong mama. Nakita niya ang gulat at pagkamangha sa mga mata ng mga anak niya. Si mama, mahilig siyang magpinta. Ito ang mundo niya. Ang mga kulay na ito ang kaligayahan niya. Dito, ipinipinta niya kayo. Dahil kayo ang pinakamahalaga sa kanya. Kinuha niya ang isa pang painting, ang larawan ng natutulog na sanggol. Tingnan niyo, mahal na mahal kayo ng mama ninyo. Naglakad si Rhina at hinaplos ang canvas. Bakit po natin tinago to, Daddy? Ang tanong na yon ay tumusok ng diretso sa puso ni Gabriel. Muli siyang lumuhod sa harap nila. Dahil nasasaktan si Daddy at natatakot. Akala ni Daddy, kapag itinago natin ang lahat, hindi na tayo masasaktan. Pero nagkamali si Daddy. Mas lalo lang tayong nasaktan, di ba? Tumango si Rico. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ang mama ninyo, sobrang galing niya. Pero minsan, kahit ang pinakamagagaling na tao, nalulungkot din sila. Pagpapatuloy ni Gabriel, ang pagsasabi ng mga salitang ito ay parang pagtanggal ng tinik sa kanyang lalamunan. Naging malungkot si mama dito sa bahay at kasalanan niyo ni Daddy. Hindi ko siya naalagaan ng mabuti. Is she sad because of us, Daddy? Tanong ni Rina. Ang boses ay nanginginig. Umiling si Gabriel at niyakap ang dalawa niyang anak. Isang yakap na mahigpit, puno ng lahat ng pagmamahal na matagal niyang ikinubli. Hindi kailanman. Kayo ang ilaw niya. Kayo ang lahat sa kanya. Bulong niya habang hinahaplos ang kanilang mga buhok. Patawarin niyo si Daddy. Ha? Patawarin niyo ako kung naging maramot ako sa mga alaala ng mama ninyo. Naramdaman niya ang pagtango ng dalawang maliliit na ulo sa kanyang balikat. At doon, sa gitna ng mga nakatagong painting, sa amoy ng alikabok at lumang alaala, ang tatlong miyembro ng pamilya Santiago ay magkayakap na umiyak. Hindi na ito iyak ng sakit o takot. Ito ay iyak ng paglaya, iyak ng pag-unawa, iyak ng paghihilom. Nang sa wakas ay kumala sila sa yakap. Pinunasan ni Gabriel ang kanilang mga luha. Mula ngayon, sabi niya, babalik na natin ang mga kulay sa bahay na ito. Babalikan na natin si Mama. May kinuha si Gabriel sa kanyang bulsa, ang kanyang cellphone. Hinanap niya ang numero ni Lorna. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Pinindot niya ang call. Nang sumagot ito, hindi na niya ito hinintay na magsalita. Lorna, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay kalmado at buo. Pumunta ka rito sa bahay, mag-usap tayo kasama ang mga bata. Dumating si Lorna na parang isang general na papasok sa isang digmaan. Suot niya ang kanyang baluti ng galit at pagkamuhi, handang wasakin ang lahat ng madadaanan. Ang inaasahan niya ay isang bahay na malamig pa rin, isang Gabriel na handang makipaglaban. Ngunit hindi iyon ang kanyang natagpuan. Mula sa kinatatayuan ni Alona, sa gilid ng sala, pinanood niya ang lahat. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Lorna nang pumasok ito sa playroom. Ang mga pader ay puti pa rin, pero nakasabit na ngayon sa mga ito ang mga drawing ni Rico at Rina. Nakalagay sa magagandang kwadro na parang mga obra maestra sa isang gallery. Sa gitna ng lahat, ang hindi pa tapos na painting ni Marites. Kalmado si Gabriel. Wala ang galit na nakita ni Alona noon. Ang naroon ay isang malalim na kalungkutan at pagtanggap. Maupo ka, Lorna, sabi ni Gabriel. Ang boses ay matatag. Umupo si Lorna, pero ang postura ay matigas pa rin. Anong palabas ito, Gabriel? Akala mo ba madadaan mo ako sa ganito? Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip may kinuha siya mula sa isang folder sa mesa. Ang sulat. Tumingin siya sa kanyang mga anak na tahimik na nakaupo sa isang maliit na sofa kasama si Alona. Ngumiti siya sa kanila
isang ngiting nagbibigay lakas. Gusto kong basahin ito, sabi ni Gabriel, hindi lang kay Lorna, kundi sa lahat. Dahil oras na para malaman nating lahat ang katotohanan. Nagsimula siyang magbasa. Mula sa kinauupuan niya, pinakinggan ni Alona ang bawat salita. Narinig niya ang pag-ibig, ang pangarap, at ang sakit sa boses ni Marites na binibigyang buhay ng boses ng asawa nito. Hindi ito ang boses ng isang lalaking galit na nagbabasa ng isang akusasyon. Ito ang boses ng isang lalaking nagsisisi at nangungulila. Nang dumating si Gabriel sa bahaging, ang mga puting pader na ito, sinasakal nila ako. Doon siya huminto. Tumingin siya ng diretso kay Lorna. Kasalanan ko. Halos pabulong niyang sabi. Ako ang gumawa ng mga pader na ito. Masyado akong abala sa sarili kong mundo, kaya hindi ko nakita na unti-unti ko na siyang nilulunod. Nakita ni Alona ang pagkagat ni Lorna sa kanyang labi. Ang mga kamay nito na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang baluti ay nagsisimula ng magkabitak. Ipinagpatuloy ni Gabriel ang pagbasa hanggang sa huling salita. Nang matapos siya, tinupi niya ng maayos ang sulat. Mahal na mahal ni Marites ang mga anak niya, sabi ni Gabriel. At mahal niya rin ako. Pero hindi ko siya naunawaan. Ang tanging kasalanan niya ay ang mangarap. At ang kasalanan ko ay ang hindi pagbibigay halaga sa mga pangarap na yon. Katahimikan. Isang katahimikang mabigat, pero hindi na nakakasakal. Huli na ang lahat para dyan, Gabriel, sabi ni Lorna, pero ang boses niya ay basag na. Halatang pinipigilan ang pag-iyak. Hindi na maibabalik ng mga salita mo ang kapatid ko. Alam ko, sagot ni Gabriel. Walang makapagbabalik sa kanya, pero may magagawa tayo para sa naiwan niya. Sa hudyat na yon, dahan-dahang tumayo sina Rico at Rina. Magkahawak kamay silang lumapit kay Lorna. Dala-dala ni Rico ang hindi pa tapos na painting ng kanilang ina. Tita Lorna, mahinang sabi ni Rico. Sabi po ni Daddy, tutulungan daw po natin si Mama na tapusin yung pangarap niya. Itinuro ni Rina ang blangkong espasyo sa painting. Sabi po ni Daddy, si Mama daw po dapat ang nandoon, nakangiti kasama namin. Gusto po naming pinturahan yon para po hindi na siya malungkot. Iyon na. Iyon ang huling kulay na sumira sa lahat ng natitirang pader sa puso ni Lorna. Tumingin siya sa dalawang inosenteng mukha ng kanyang mga pamangkin. Nakita niya sa kanila ang mga mata ng kanyang kapatid. Ang ngiti nito, ang pangarap nito, ang galit na matagal niyang inipon ay biglang gumuho at ang naiwan na lang ay ang purong sakit ng pangungulila. Hindi na niya napigilan. Isang hikbi ang kumawala sa kanya at pagkatapos ay sunod-sunod nang bumagsak ang kanyang mga luha. Patawarin ninyo ako, umiiyak niyang sabi. Patawarin ninyo si tita. Ang galit ko, galing din sa sakit. Miss na miss ko na ang kapatid ko. Lumapit siya at niyakap ng mahigpit ang dalawang bata. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gabriel at sa mga mata niya, wala nang pagkamuhi. Ang naroon na lang ay parehong sakit na nakikita niya sa mga mata nito. Tumayo si Gabriel at lumapit sa kanila. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, ang tatlong naiwan ni Marites ay magkayakap sa gitna ng silid, pinag-iisa ng kanilang mga luha at mga durog na puso. Ang digmaan ay tapos na. Mula sa kanyang kinatatayuan, tahimik na pinunasan ni Alona ang sarili niyang luha. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Sa gitna ng yakap, dahan-dahang iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Nagtama ang kanilang paningin ni Alona. Hindi na ito tingin ng isang amo o ng isang taong humihingi ng tulong. Iba na ito, isang tingin na may dalang pasasalamat, respeto, at isang binhi ng isang bagong pagsisimula. Isang taon ang lumipas at ang mansyon ng mga Santiago ay isa ng ganap na tahanan. Ang dating nakakabinging katahimikan ay napalitan na ng ingay ng tawanan
at masasayang kwentuhan. Ang mga puting pader ay puno na ngayon ng mga painting. Ang ilan ay gawa ni Marites, ang iba ay gawa ni Rico at Rina, at ang ilan ay gawa nilang lahat ng sama-sama. Ang pinto ay lagi nang bukas para kay Tita Lorna na naging paboritong bisita ng kambal. Ang dating puot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kislap sa tuwing kalaro niya ang kanyang mga pamangkin. Si Gabriel ay ibang tao na. Ang dating malamig na CEO ay isa ng ama na umuuwi ng maaga para lang makipaghabulan sa hardin. Ang mga ngiti niya ay abot na sa kanyang mga mata. Natutunan niyang yakapin ang nakaraan, hindi para manatili doon, kundi para gawin itong pundasyon ng isang mas matatag na bukas. Isang hapon, habang nagdidilig si Gabriel ng mga halaman, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa gate. "Excuse me po, may tao po ba?" Napangiti si Gabriel. Alam niya kung kaninong boses iyon. "Papasukin niyo siya," sabi niya sa gwardiya sa intercom. Ilang sandali pa, pumasok si Alona. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, minabuti muna niyang bumalik sa probinsya para magpahinga. Pero ang komunikasyon nila ni Gabriel ay hindi naputol. Mga simpleng text lang, mga kamustahan, mga kwento tungkol sa kambal. At ngayon, sa imbitasyon ni Gabriel, bumalik siya para bumisita. Natigilan si Alona pagpasok niya sa sala. Ang pagbabago ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ang bahay ay puno ng liwanag at buhay. "Alona," bati ni Gabriel. Isang tunay na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. "Sir Gabriel," ngumiti rin si Alona. "Ibang-iba na po dito. Ang saya." "Dahil sa iyo ang lahat ng ito," sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. "Tinuruan mo kaming mahalin muli ang mga alaala." Bago pa man makasagot si Alona, dalawang maliliit na bulto ang tumakbo mula sa hardin at yumakap sa kanyang mga binti. "Ate Alona!" Sabay na sigaw ni Rico at Rina. Natawa si Alona at lumuhod para yakapin sila ng mahigpit. "Namiss ko kayo. Ang lalaki niyo na." "We have a surprise for you," masayang sabi ni Rina. Hinila siya ng kambal papunta sa gitna ng sala. Doon, sa pinakaprominenteng pader, nakasabit ang isang malaking painting. Ang painting na iniwan niyang hindi tapos. Ang drawing niya ng isang ama at dalawang anak na may hawak na kamay. Ngayon, tapos na ito. Ang dating malabong imahe ng isang babae sa liwanag ay pinalitan ng isang detalyadong larawan ni Marites. Nakangiti. Ang mga kamay ay nakaalalay sa balikat ng kanyang mga anak na para bang isang anghel na tagabantay. Pero sa tabi ni Gabriel, sa kabilang panig, may isang espasyo pa ring blangko. Bakit may kulang pa?" Nagtatakang tanong ni Alona. Ngumiti si Gabriel at may iniabot sa kanya. Isang paintbrush at isang maliit na palette na may isang kulay lang, isang mainit na kulay dilaw, kasinliwanag ng bukang liwayway. "Sinadya namin yan," sabi ni Gabriel. "Dahil ang kwentong ito, hindi pa tapos at parte ka na nito." "Tita Alona, we saved that spot for you," sabi ni Rico. Tumingin si Alona mula sa mga batang nakangiti hanggang kay Gabriel na naghihintay. Ang mga mata nito ay hindi na nag-uutos o nakikiusap. Ang mga mata nito ngayon ay nag-aanyaya. Nanginginig ang kamay ni Alona habang inaabot ang paintbrush. Lumapit siya sa painting. Sa tabi niya, si Gabriel. Sa kabilang panig, sina Rico at Rina masayang nagmamasid. Sama-sama nilang apat na nilagyan ng kulay ang huling blangkong espasyo. Ang mainit na kulay dilaw ay unti-unting bumuo sa imahe ng isang babaeng nakangiti. Nakatayo sa tabi ng isang ama at dalawang anak, habang nasa likod nila ang isang mapagmahal na alaala. Hindi na ito larawan ng isang pamilyang nawalan. Ito ay larawan ng isang pamilyang muling nabuo sa isang kakaibang paraan. Nang matapos sila, sabay-sabay silang humakbang paatras para pagmasdan ang kanilang obra. Ang huling sinag ng papalubog na araw ay pumasok sa bintana,
Nililigo ang buong silid sa isang ginintuang liwanag. Tumingin si Gabriel kay Alona. Wala nang kailangang sabihin. Sa ngiti nila, sa mga mata nila, sa katahimikan sa pagitan nila, isang bagong kwento ang nagsisimula ng isulat. Isang kwento ng pag-asa, paghilom, at isang pag-ibig na nagbago ng anyo para muling mahanap ang daan pauwi.